Ito na nga ang part 2 ng panghuhuli ko ng isda. Ang ginamit ko nga palang pamain ay mga Bulati Pro Max. Bali iniwan ko nga sila doon tapos binalikan kinabukasan. Umaga ko nga dapat babalikan kaso tinanghali kami ng gising. Alas 12 na nga pala to ng tanghali. Kulang yata yung nanghuli ng isda na tanghali binalikan. Excited na nga akong malaman kung meron bang huli tong aking net. Kaya eto dali-dali na akong bumaba sa fish pond para kunin yung kahoy na pinagsabitan ng net. Hindi naman siguro ako lulubog dito sa mga damo dahil 52 kilos lang ako. Sana. Pagkahila ko nga ng kahoy hindi ko maiangat. Mukhang napakadami kong huli. Charot. Nagpatulong na nga ako sa asawa ko at siya na ang kumuha ng net. Pagkaangat nga ng net, ito ang aming nahuli. 3 pirasong cute na gurami nga ang aming nahuli. Patay na, gurami! Ba't kaya sila patay nalunod siguro? At eto nga ang ating Bulati Pro Max, wala man lang nagtangkang kumain. Mukhang natakot yata yung mga isda. Nakakalungkot pero hindi tayo susuko. Syempre kailangan ko ng content. Haha, charot. Inuwi ko nga tong net sa bahay dahil may binabalak ako. Eto nga mga bulati ay papakain ko sa bibi. Pero mukhang pati sila inatakot dun sa bulati. Medyo nagdadalawang isip pa nga silang lumapit. Mukhang ayaw nga nilang kainin. Pag kayo'y nagsilan, may makakaldereta. Haha. Medyo natakot nga sila sa sinabi ko kaya eto kinain na nila. Nasuno rin naman pala. Kinabukasan nga hindi pa rin ako sumuko at manghuhuli pa rin ako ng isda. May nagsuggest nga na feeds ang ipakain ko. Dahil masuno rin ako, sige eto na. Binalot ko nga sa kulambo para hindi magsabog-sabog. Meron nga nagsuggest na dog food daw. Meron naman kami kaya sige itry na din nating ilagay. May nagsabi pa nga na maganda daw ipamain ng tinapay. Kaya sige itry na natin. Eto nga at kumpleto na ang ating ingredients. Charot. Buti pa ang isda may choices. Pinuntahan ko nga yung net ko para sana ilagay yung mga pamain. Pero nagulat nga ako dito sa aking nakita. Ba't naman may karag? Paano napakapasok ng karag? Uy, siyempre, kung sa bahay, sa lugar ko, nangangawakan yan eh. Isda ang nais pero palaka ang ibinigay. Bakit naman pumaloob tong mga palaka na to dito? Okay lang sana kung palakang bukid. Hanggang sa fishing journey ko sinusundan ako ng mga palaka. Na-stress nga ako bigla dahil wala pala silang buhay. Buti na nga lang at wala pang amoy. Pinatanggal ko nga pala sa asawa ko at tung matanggal na, nalagay ko na nga tong mga pamain. Etong feeds tapos etong dog food. Ewan ko na lang kung hindi tumahol yung mga isda. Next naman, etong ang tinapay. Buo ko na nga palang nilagay para hindi matunaw agad. Siguro dapat pala nilagyan ko ng palaman. Pinagsabay-sabay ko na ngang ilagay yung mga suggestions nyo. Baka kasi pag inisa-isa ko humaba tong ating fishing serye. Baka 2 weeks nating maging content. Sa nagsuggest nga pala ng niyog na inihaw, wala kasi kung makitang niyog. Siguro next year ko na lang gagawin. Dala-dala ko na nga tong net ko, pati yung isa ko pang bagong pamain. Charot, hindi. Anak ko pala yun sumama sa akin dahil gusto niya ding makichismis sa aking ginagawa. Hapon na nga pala to at hindi na masyadong mainit sa balat yung araw. Kaya pinayagan ko na din sumama tong aking bunso. Mag-aalas 4 na nga pala to ng hapon pero may napanood ako. Sabi hanggang alas 6 ay kumakain daw yung mga isda. Ewan ko kung totoo yun. Pero ang napapansin ko sa mga isda kong swordtail, madali ko silang nahuhuli pag gabi. Siguro natutulog sila. Bumaba nga ako dito sa fish pond para kunin tong kahoy. Dito ko nga kasi itatali yung net. Mas nadadalian akong itali yung net dito kaysa iitsa. Kahit anong itsa kasi namin ay hindi umaabot yung net sa pinakagitna. Kahit nga lagyan pa namin ng pabigat. Habang inaayos nga namin yung net ay nag-ingay yung mga ibon. Medyo natakot nga ako pero wala namang buwaya dito. Nasa gobyerno. Siguro sa walang yon na may hinuling ibon. Bale, eto na nga pala yung ating net na ilalagay natin sa pinakagitna. 3 na nga yung choices ng mga isda. Ewan ko na lang pag wala pang nahuli. Kung matali ko na nga yung net ay binuhat ko na para ilagay sa tubig. Bale, mga 5:30 ko na to babalikan. Chinek ko nga tong azola kung azola ba talaga siya. Confirm. Pero hindi mo nakukuha ngayon dahil hihintayin ko pa silang dumami ng dumami. Uuwi na kami pero itong bunso ko ayaw pang umuwi. Kaya naman nga pinwersa ko na. Uuwi ka o uuwi? Charot. 5:30 na nga at medyo madilim-dilim na. Sana naman hindi ako umuwing luhaan. Wala na nga yung maiingay na ibon, siguro may kumain na. Pinakuha ko na nga sa asawa ko yung net dahil napakabigat ng kawayan. At eto nga, jackpot, walang nahuli. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ako na lang talaga yung nag-meow, meow dahil may copyright yung sound na yon. Kumpleto pa naman lahat ng pain, ewan ko na lang yung feeds. Baka natunaw na. Binalik nga namin at bukas try naming balikan. Pag walang nahuli magi-give up na ako. Ang mami nyo tuloy umuwi na namang luhaan. Ayun lang.